sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang numero 11 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na alon ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwid na ay ating ganapin. Tumulad kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbara ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Si Jesus gumawa at nagpakalaban na hindi tiningnan ang pagkadakila na ang iyong alipin, natulad sa dukha upang siya nating maging halimbawa. Tumulad kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Tayo ay gumawa at huwag manghintay
purihin at sambahin ang marilag na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, 51 po sa ating mga imnaryo. Kung sa buhay ay nakikiyagis sa lahat ng araw lumiligaling, papagtaguin puso mo at isip, alalahanin kaloob ng langit. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo, ay iyong dalangin. Pagpapalag, biyaya'y alalahanin. Kung di mo makaya't nabibigatan sa tindi ng hirap at talumpayan, alalahanin dakilang may lalang, kalungkutan mo'y daling mapaparam. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo, ay iyong dalangin. Pagpapalag, biyaya'y alalahanin. Kung kaibigan mo'y nagasusuklap, ipinakwil ka kinapopotan, Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaaliwan. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo, ay iyong dalangin. Pagpapalag, biyaya'y alalahanin. Purihin ang pangalan ng ating
ating nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Huling awit mga kapatid, 37 sa ating mga imnaryo. Jesus siyang pagnugot na lagi ng nagkakalot sa atin ay nagkukuko upang tayo ay mga tubos. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangangahiringan. Siya ay ating hanapin.
Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nakadirilan. Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi,
Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming una na nga po sa lahat, atin-atin munang sariling sangbahayan. Ang pagliligtas ng Panginoon ay nagpapasimula sa atin-atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo. Charity begins at home. At atin ding binabati ang lahat ng ating mga kaibigan at ang lahat ng ating mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagmula po doon sa ating inang bayan sa Pilipinas, salamat po sa inyong mga pakikinig. Inukumusta po kayo ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula rito sa Los Angeles, California. Purihin ang ating Panginoon. Marami po tayong mga kapatid na sasabik, nauuhaw, nagugutom. Dumarating sa atin ang mga aral at mga salita ng Diyos libre, walang bayad. Kaya niloob ng Diyos lumago ang karunungan sa pamamagitan ng internet, ng computer. Dumarating sa inyong tahanan ang ating mga aralin na pawang espiritu at pawang buhay. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Tayo mga kapatid, pinasapit na muli ng Diyos, panibagong umagang ito ng araw ng linggo. Inanais ng Diyos na tayo po ay muli niyang masumpungan. Merong mga pananabik sa ating mga puso na makakain, makainom ng tubig ng buhay sa makatwid po baga ng tinatawag na pananambahan natin. Ito po ang ating pananambahan para sa Nobyembre 3, 2013. Sa umaga pong ito, ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Alisin muna natin ang lahat ng ating mga kaabalahan. Alisin muna natin ang lahat ng ating mga suliranin. Hayaan natin ang Diyos tulad ng kanyang sinasabi. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian dito sa lupa. Nang tayo po pumasok sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nasa kaharian na tayo ng Diyos. Ang pagkain, ang inumin, ang damit, lahat ng ating kailangan, idinaragdag na lamang sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito, papasimula tayo mga kapatid. Aawit muna tayo ng isang maikli at may espiritong awitin. Pagkatapos tulad ng sinasabi sa Filipos 2:10, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ititiklop natin ang ating mga tuhod. 125 unang estropa at ikalima po lamang. Sa pangalan mo nananambigan, O Diyos na aming katubusan, mga alipin
dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang sakdal sa iyong pag-ibig, napakasagana sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amen. Amang banal, sa napakamalinis, napakasakdal, makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po kaming muli. Una po dito sa iyong dampang tahanan at sa bawat sangbahayan ng aming mga kapatiran, mga kaibigan at mga minamahal namin sa buhay, na kahit po ang marami sa amin, dadalawa, iisa o tatatlo lamang sa bawat sangbahayan, hindi namin ikinahihiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Itinitiklop namin, Panginoon, ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba at nangangayupapa sa iyong banal na harapan. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Napakamapayapa ng maghapon, magdamag at ng 7 mga araw na singkad na pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama naming Diyos, patuloy mong pinalalakas ang aming mga katawan. Pinakakain mo kami at binibigyan ng magagandang mga kapalaran. Higit sa lahat, maraming salamat. Lalo mong pinatitibay, dinaragdagan, itinuturo, ipinaliliwanag sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan. Sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoon naming Diyos, hayag sa iyo kung papaano namin ginamit ang maraming araw na iyong ipinautang sa amin. At nalalaman namin hanggang ngayon, walang sino man sa amin nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian. Inaamin namin, Panginoon, na kami laging nagkukulang, nagkakasala sa iyo. Hanggang ngayon, Ama naming Diyos, kami lumiliko, nadadala ng sari-saring mga kahinaan, mga kamangmangan at nang dahil sa mga kagipitan. Mga abang taong nilalang mo kami, Panginoon, sa alabok ng putik. Wala kang katulad, Panginoon naming Hesukristo. Sa umagang ito'y dinadalangin namin, huwag mo nawang gawing dahilan ang marami naming mga kasalanan upang hindi mo kami pakainin. Diligin ang aming mga kaluluwa ng iyong mga banal na aral. Ano man po sana ang aming mga pagkakasala, maging ito'y napakapula na tulad sa singpula ng grana. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Alalahanin mo po ang aming mga kaluluwa, na dahil sa amin, inihandog mo ang iyong sariling buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa umagang ito, Amang Diyos, alalahanin mo rin ang iyong pangalan, Diyos Kristo Jesus, na ikinapit mo sa aming mga kaluluwa nang kami ay magpabautismo sa iyong banal na iglesia. Ituring mo na lamang ang lahat ng aming mga kapintasan at mga kasalanan, sanhi ng kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan, higit na nga po ng dahil sa mga mahigpit na mga pangangailangan, at higit sa lahat ituring mo, taglay ng pagiging nasa mga kabataan pa, ng halos lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay. Sa kanilang mga kabataan, wala pa silang kamuangan kung paano ang matuwid na paglilingkod sa iyo.
Dadapwat Ama naming Diyos, alalahanin mo kami na iyong mga anak na mayroon ng katandaan sa iyong banal na iglesia. Kami man ay naging mga masasamang mga anak mo noong araw. Sa aming mga kabataan, hindi kami naglingkod sa iyo at naging mga sutil at matitigas ang aming mga puso at kalooban. Dadapwat maraming salamat, Panginoon, nang dahil sa paglilingkod ng aming mga magulang, kami na kanilang mga anak, iningatan mo po kami, ginabayan, pinalaki mo rin kami at hanggang ngayon, Ama naming Diyos, maraming salamat, pinananatili mong matatatag ang aming mga pananampalataya. Gayon din sana ang ipagkaloob mo sa aming mga anak, na sana'y tanggalin mo rin ang kanilang masasamang puso, ang kanilang masasamang isipan. Nakikiusap kaming loobin mo po, makasama namin silang lahat hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming Diyos, sa umagang ito, patawarin mo po kaming lahat sa aming mga nagawang kasalanan. Tulungan mo po na ikaw nawa ang muling tumayo at magturo sa amin. Patuloy mo sanang kasangkapanin ang dalawa sa iyong mga hamak na mga alipin. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. Tulungan mong kami magkaroon ng kababaan ng kalooban, na kami, Panginoon, makasangkapan mo na tulad sa isang malinis na sisidlan na panggagalingan ng tubig ng buhay. At kung mapakinggan namin ang kanilang mga aral, manampalataya kaming ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo. Kailanman ay hindi ka namamatay. Ikaw ang umuugit sa iyong iglesia. Ikaw ang aming nag-iisang pastor, obispo, apostol, saserdote, at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos, sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati namin ang iyong kabanal-banalan, malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amang banal, dinadalangin namin sa iyo. Dadalawin mo po sana kaming lahat sa araw-araw. Pagagalingin mo po, palalakasin ang aming mga lupang pangangatawan. Higit na nga po ang maraming sa amin patuloy ng tumatanda, at nalalaman namin na malapit na kami sa hukay ng aming mga libingan. Pangunahin ang iyong alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita. Mahahabag at maaawa ka rin kay kapatid na Prospero, kay kapatid na Glenda. Higit na nga po sa may pinakamatanda sa amin kay kapatid na Concepcion Tenedero. At tutulungan mo rin po si Florodator, si Robert at Mercedita, si Olivia, si Mirna, si Avelino at si kapatid na Expectacion Valencia. Aman Diyos, kaming merong mga katandaan sa loob ng iyong bahay. Gawin mo po kaming unang-unang nagsisisampalataya at makasangkapan mo po sa pagtawag pa ng maraming mga tupa mong naliligaw ng mga maling mga aral. Sa huling araw na ito'y maging sakdal kami sa paglilingkod sa iyo hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, maraming salamat. Patuloy mong inilaalalayan, patuloy mong binubuhay, pinalalakas, pinagagaling ang aming mga anak. Salamat po, hindi mo pinabayaan. Si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Chofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Kay at si Rebecca. At maraming salamat. Pinapatnubayan mo pa rin si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky, si Philip. Patuloy mo pa rin pinalalakas at pinagagaling. Ama naming Diyos, si kapatid na Agi, tutulungan mo rin po sa malayo niyang kinalalagyan. Si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia. Mahahabag ka kay Shannon, kay Analera, kay Bayan Guanson, kay Jacob Gonzales, at hindi mo po pababayaan si Lolita, si Susan, si Jingjing, si Lenlen, si Fe at si Ador, si Pido, si Victoria Malangkes, si Flor Bautista at si Rosemary
Lucerna Gonzales, at patuloy mo pong pagagalingin ang minamahal naming balay na si kapatid na Gloria Lucerna at ang aming kapatid na Ate Auring. Sumasampalataya kami, Ama naming Diyos, na hindi mo rin pababayaan ang lahat ng mga kapatiran namin na malalayo sa amin. Katulad po ni na kapatid na Sinaida Ropete, katulad po ni kapatid na Yukihiro Akai. Mahahabag ka po, Ama naming Diyos, at tutulungan mo ang buong sangbahayan nila, maging ni Noel Garcia, at sumasampalataya kaming kung paanong pinapatnubayan mo kami sa malayong dakong ito. Ama Diyos, sila mang lahat iyong babasbasan at bebendisinan, at tutulungan mong magkaisa kami't magkasama-sama, maging ang sangbahayan ni kapatid na Emer Beltran. Ama naming Diyos, maging ni Dolor Nabal, dumadalangin kaming titipunin mo kami, Panginoon, sa iyong nag-iisang katawan. Ikaw ang aming obispo, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming apostol, ikaw ang nangangasiwa sa amin. Wala kaming nakikilalang sino pa mang mga tao sa aming mga buhay. Amen. Ama, ang lahat ng ito, idinadalangin namin na aming tatanggapin at sinasampalataya ng ibabasbas. I-benediction mo po sa aming lahat sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay atin munang pakinggan ang nakalipas na gampanin na babasahin ni kapatid na BJ. Salamat magpagsamba sa Diyos sa araw ng linggo. Ang kapuluhan ng sumagal sa grapika sa 8:30 ng umaga bilang pulis Panginoon. Nariyan numero 14:46. Yung bumati ng kapapasa sa lahat at pinasama ako pulis mo sa mga naksatan. Yung nadalawitin ng mga kapatid na bilang 1 sa seminaryo at nung mas palayan sa gumagawa. Ang gawin ng pagsamba ay binasa ng kalim sa kapulungan, titibay-tibay natin ng unang pubago. Nagsulong tulong Diyos na sumaging trikales, ang magawang sugo at ang malaking pamagat na may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay mula sa ng sulatan. Itinamay gantin kaplata may taga-spiritual sa mga puso. Tapos sa alin yung mga kapulungan na bilang 180 senaryo at mga sa kapatid na Gonzales bilang sa maarating kap ng lahat. Inayang kapulungan ang numero 20 senaryo kapag ginagalap ang bilang na abulian, itin sa Gonzales. Inayang kapulungan sa basta ng kapaypan ang lasa mamagitan ng sugong magagawa. Matapos sa pagsamba, sa ganatay alas 11 na umaga, matapos sa witin ng Marcha Nacional, at ang lahat ng pag-aulay, ilila sa binadubang kuwatir. Sa atin pong napakinggan at binasa ng minamahal nating kalihim, mayroon po bang napuna kayo na nalimutang itala? Kailangan po kompleto. O may nakatala pero may pagkukulang? Kailangan po walang mali. Mga kapatid, kailangang itutuwid muna natin ang lahat. Kung wala po ating pinagtitibay, ang lahat ng ating mga gampanin noong nakalipas na linggo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa umagang ito, ibinibigay ko sa inyo. Ang unang sa ating magbubukas ng ating paksa, si kapatid na Prospero Gonzales. Muli po mga kapatid, sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, inyo pong abang lingkod ay bumabati sa inyong lahat ng isang banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa umaga pong ito ay niloob ng banal na Espiritu na siyang kaloob ng ating dakilang Diyos, na ating mapag-aralan ang kanyang muling mga salita. Dito po sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 2 at ang versikulo ay 17, ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid, makinig po tayong lahat. Tunay, ang salita po ng Diyos ay nasusulat sa hiwaga. Ano po ang dito ay ating mababasa? Ang sabi po ron, kapag alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Dito po, sa mga nagbabasa ng mga banal na kasulatan, muli po, maaari nating sabihin ang talatang ito ay nasusulat lamang at tunay kung hindi pagkakalooban ng banal na espiritu ng mga katotohanan at kahulugan. Sasabihin natin ang mga bagay na ito
ay nasusulat kaparti lamang ng banal na kasulatan. Nang ibig sabihin ay walang kahalagahan. Dapat, katulad nga po ng pag-aaral ng banal na kasulatan, ano ba ang nasa saad? O ano ba ang ibig sabihin noong kakanin ako ng sikap sa iyong bahay? Nang atin pong basahin sa wikang Ingles, doon po sa John 2:17, ganito po ang nasa saad sa King James Version. And his disciples remembered that it was written, the seal, Z-E-A-L, the seal of thine home, the seal of thine house, hath eaten me up. Tatagalugin po natin letra por letra upang lubos nating mapag-unawa. Ang wika po rito, and his disciple remembered it was written. At ang kanyang mga alagad ay naalaala na nasusulat. Ang alin? Ang sikap ng iyong bahay ay kinain ako. Eaten me up. Kinain na, naganap na. Lubusan nilang marugdum na naging hangarin. Ang alin? Yung sikap na sinasabi ng banal na kasulatan. Yung pong tinatawag na silang ibig pong sabihin ay enthusiastic devotion to a cause. Na sa wikang Tagalog, ang ibig po lamang sabihin ay isang marubdob na hangarin sa isang layunin. Ang wika ng banal na kasulatan, the seal of thine house hath eaten me up. Kinain ako ng sikap sa iyong bahay. Naroon ng lahat ang tinatawag na mga layunin, hangarin, yung walang kapagurang pagtsatsaga sa pagnanasa na maabot, mapagtagumpayan, yaong kanilang mga hangarin na ninanasa. Amen. Upang patuloy pang ang mga layunin ito ay maipagpatuloy ng walang kapaguran hanggang sa ikapagtatagumpay o paglawig ng kanilang mga ninanasa o ng kanilang mga adhikain. Amen. Una po sa lahat, alin po ba gayong nasusulat na napag-alaala? Ito po yaong hulang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo mula pa po sa aklat ng mga awit ni Haring David. Doon po sa 69:9, ganito po ang inawit ni Haring David. Sapagkat napuspos ako ng sikap sa iyong bahay. Ano ang nagbunsod sa mga alagad? Upang maalaala nito, itong talatang ito na ating pinag-aaralan. Sa 1:2-13 po, ganito ang ating mababasa. At malapit na nga ang Paskwa ng mga Hudyo. At umahon si Jesus sa Jerusalem. 14. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at ng mga tupat ng mga kalapate at ang mga mamimili ng salapi na nangakaupo. Nung palang panahon na yun, meron na rin foreign exchange, meron na rin nagpapalit ng pera. Alam naman ninyo yung bansang Middle East, marami nga pong bansa yan. Nandyan ang kung ano-anong mga lahi. Turkya, Grecia, nandyan ang Ehipto, nandyan nga po yung mga Hudyo, at nariyan pa po yung mga Jordanian, at Saudi Arabia. Iba-iba nga ang uri ng salapi niyan. Nakita nga rin po doon yung mga nagpapalit ng salapi sa 15, at ginawa niyang isang panghampas. Ang mga lubi, itinaboy niyang lahat sa templo. Ang mga tupa, may tupa pa pala sa loob ng templo, at gayon din naman ang mga baka. At ibinubo niya ang salapi ibig sabihin, itinapon niya, ikinalat niya ang salapi ng mga mamamali, at ginulo ang kanilang mga dulang. 16. At sa nangagbibili ng mga kalapate ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal.
Ano po ang ikinagamit at tuwirang nakita ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi, yung palang nakita niya para kayong nakarating sa Quiapo, sa simbahan ng Quiapo. Ito, magagalit siguro yung iglesia Kinagisnan. Tatanggapin ni hindi. Ito, totoo. Yung mga kandilang nakasindi ron, for sale po yun. Bakit hindi for sale? Doon po meron maglalapit sa inyo, sasabihin, yung isang kandila dyan, nung panahon na yun, nung bata pa po ako, sasabihin, 20 pesos po yan. Ano pa? Ipapanalangin ko po ang inyong patay. Pero mo, uupa ka ng mananalangin sa patay mo. Sa Quiapo, nung palang panahon na yun, meron na rin. Nung kapanahon na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa gamit po niya, talagang pinaghahambalos niya ng lubid ang mga taong negosyante noon na ginawang tunay na bahay kalakalan, ang kanyang bahay dalanginan. Lahat ginawa nilang parang commercial center. Ito po, tunay, mapapansin natin, makikilala natin sa kapanahunan ito. Mga kapatid, makinig po kayo. Kayo po ba ay merong nalalaman na mga iglesia kuno, maging protestante, maging iglesia kung ano-ano? Baka po, tuwirang sasabihin ko sa inyo, hindi po ba nagbebenta sa inyo ng mga ticket yan? Ano pong ticket? Meron daw pong fundraising. Ano pa po? Meron po silang mga abulo yan. Anong abulo yan? Sila raw po ay magpaparte o gagawa ng mga alaala sa isang okasyon. Kaya ito ibig sabihin, magbibigay ka ng pera. Fundraising. Fundraising! Ano po ang ibig sabihin nun? Salapi. Salapi! 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 Alam po ninyo, dito sa Amerika, napakarami po. Napakarami po rito. At dito po, sasabihin ko po sa inyo, patawarin ako ng Diyos. Diretsahan po rito sa television. Alam po ba ninyo dito sa Amerika? Meron po ritong nangangaral at habang nangangaral sa ilalim, mababasa ninyo. Send your money, your contribution to this address, so and so, etc., etc. Hindi ba ito isang sampal at isang pagduwagi sa ating Panginoong Jesucristo? Bakit? Ang wika ng banal na kasulatan, tinanggap ninyong walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad. Bakit po kami dito sa bansang Amerika, sa awa tulong ng Diyos, tunay po, wala kaming tinatanggap na tulong sa anumang pundas foundation dito sa Amerika. Sapagkat dito po sa Amerika, kapag ikaw ay miyembro, kapag ikaw ay pinuno, kapag ikaw ay nagre-representa ng isang relihiyon, you can ask for any assistance from the government. You just apply. Totoo po yan. Dito po sa Amerika, kapag ikaw ay isang relihiyon asosasyon, humingi ka ng tulong dito po sa Amerika, bibigyan ka ng kanilang tulong. Di po kami ganoon. Kahit sa Pilipinas, ganoon din. Kaya nga po, mga kapatid, ito ang marubdob at tuwirang naging damdamin ng mga alagad noong kapanahonang yaon. At ito rin ang pangkasalukuyang nangyayari ngayon. At dito nga po sa takpong ito, lubusang ibinango na ang ating pinag-aaralan na pag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap ng iyong bahay o kinain ako ng sikap ng iyong bahay. Dahil po rito, bakit po gayon na lamang ang sikap o ang sama ng loob ng ating Panginoong Jesucristo sa templo na nasa Jerusalem? Bakit gano'n na lamang ang tuwirang masidhing sama ng loob ng ating Panginoong Jesucristo? Muli po nating balikan ang mga pagkakataon sa pamagitan po naman sa sulat ni Mateo sa 21:12. Ang sabi po rito, at pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, at itinaboy niya ang lahat ng nagbibili at namimili sa templo, at pinulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit sa lapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Sa 13, at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ito po mga kapatid,
mga kaibigan po namin, sa inyo ngayon pa po lamang nagnanasang makaalam ng tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 21:13 po ng aklat ng Mateo, at sinabi niya sa kanila, Panginoong Jesucristo po nagsasalita, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, dadapot ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Galit na galit ang ating Panginoong Jesucristo. Pero mo nga naman, a holy place. Ninanasa ng ating dakilang Diyos na doon magpunta ang mga tao, doon lubusang makipag-ugnay ang tao, doon tuwirang pahabagan tao, doon lubusang makilala ng Diyos ang mga tunay na magiging mananampalataya sa Kanya. Anong ginawa? Ginawa nilang commercial center na hanggang ngayon nga po ay very good example. Yan pong Quiapo Church natin. Tandaan po niya, huwag sabihin sa akin walang negosyo sa loob niyan. Yung kandilang-kandila po lamang nandiyan, nakatirik eh. For sale po yan. Tanungin ninyo. Ang sino man dyan sa Quiapo, for sale po yan. At dyan po, hanggang ngayon, meron lalapit sa inyo. Ipagdarasal ang sino mang nais ninyong ipagdasal. Kay buhay, kay patay, kay bingi, kay etc. Or whatever. What does it mean? It simply means commercialization. It simply means salapian. Kaya nga po hanggang ngayon, wala po ang Diyos diyan. Lahat po yan ay iglesia o dalanginan ng mga nasa kadiliman. At sinabi nila sa kanila na susulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Dadapat ginawa ninyong mga yungib ng mga tulisan. Kaya at ang Panginoong Hesus mismo, dito tuwirang Amang Diyos. Kaya tinawag niyang aking bahay, ang templo sa Jerusalem. Ito pong templong ito po ang itinayo ni Haring David. Dadapot ang tumapos po ay ang kanyang anak na si Haring Solomon. Ngayon, tunay po baga ito na yung Ama ay siya rin nga pong tunay na Diyos, na siya rin nga po yung nag-iisang makapangyarihang Diyos? Dito po sa aklat po naman ni Juan 17:3, ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Nang ito po ay binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nakatitig sa langit. Ano po ang sinasabi niya? Na ikaw makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong isinugo o sinugo. Sino ba yung sinugo? Sa makatwid bagay, si Jesucristo. Amen. Ibig ba sabihin medyo baliktad ang isipan kung sino man ang babasa nito, na hindi ito ang ating Panginoong Jesucristo, na yung tinatawag na Ama, na pinatutungkulang Ama, ay siya rin dito po sa ating nabasang ito. Ano pa po ang tuwirang nagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ang siya nga pong Diyos? Sa pamagitan naman ni Propeta Jeremias sa 10:10, ang sabi po niya, ngunit ang Panginoon, sino ba ang Panginoon? Ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Kaya nga po, sa pagpapatuloy at sa tunay at wagas na pangangaral pa rin ni Juan, ni Apostol Juan, ang wika pa po niya sa 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Amen. Kaya nga po mga kapatid, maraming relihiyon, maraming mga kaparaanan. Well, at least sa ating mga kapatiran, alam kong hindi na kayo matitigatig sa mga rebulto, sa mga kung ano-anong mga nakikita, mga gawa ng mga kamay. Dapat sa mga kapatiran, sa mga ating mga kaibigan, na hanggang ngayon ay nagbabasa pa ng tinatawag pagdarasal ng mga paulit-ulit. Rosario.
Alam po ba ninyo, yung mga lahat pong yan nasa Biblia po lahat yan. Kinasusuklaman po ng Diyos yan. Mababasa po natin sa banal na kasulatan yan. Ilang beses ko nang binabanggit, tinatawag ang pansin ng aking mga kaibigan tungkol sa kanilang mga pagsamba, sa kanilang mga kaugalian, sa kanilang mga pananampalatayang mali. Ano ang kanilang sinasabi? Ako raw po ay pakialamero. Alam po ninyo, katulad ng yung narinig na, simple po lamang ang aking sabi. Kung ako man ay nagiging pakialamero, hindi dapat na aking igagalit sa inyo. Bakit? Kung ating Panginoong Kristo po ipinako sa krus. Buti po ako, pinipintasan lamang ninyo. Dapat isa ang aming nagiging katungkulan. Aming sinusunod ang kanyang utos na kung baga maaari kahit isang kaluluwa, iligtas namin. Sa nagniningas na apoy, kayo yun. Po ang masilhi na nararamdaman ng isang mga tunay na naglilingkod. The seal to the house of God. Sa mga huling talata, mga kapatid, meron pa po baga tayong mababasa sa Biblia na nagpapatunay na ang Kristo nga po na isinugo at ang naparito sa sanglibutan ay siya rin yung buhay na Diyos. Wika po sa unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa. Salamat po sa Diyos, tayong magkakapatid, binigyan, pinagkalooban. Alam po ba ninyo, sa tuwing ako ay mananalangin, let us modesty aside, ho? Hindi po ito sa pagyayabang, baka ma-misinterpret ninyo ako. Sa tuwing po akong mananalangin, lalo na po sa gabi, alam po ba ninyo, ang isa sa aking idinadalangin, eto po, babasahin ko sa inyo itong 5:20 muna. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ano ang akin pong hindi nalilimutang ipinagpapasalamat sa Diyos sa tuwing ang inyong abang lingkod ay nananalangin? Ang akin pong isinisigaw sa aking sarili, Panginoon, higit sa lahat, salamat po sa dakilang biyaya ng pananampalatayang minarapat mo pong ipinagkaloob sa akin at sa aking buong sambayan. Amen. Pero ninyo, mga matataas na tao, nagsisiluhod sa mga rebulto, humahalik sa mga eskayola, nagpapatira pa sa mga kahoy, nagbubuhat ng mga krus. Hindi ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya nga po ayon kay Apostol Pablo, sa aklat ng Romanos 9:5, dito po isa pa rin pagpapatotoo ng tunay na pagkadakila at tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang ipahayag sa mga taga-Roma noon. 9:5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, sa mga Israelita, na siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Yan nawa si kapatid Junior Gonzales po. Salamat una sa Panginoon na nagbigay ng kalakasan ng lupang katawan, katalinuhan at katapangan, na ito po ang ating paksa. Si kapatid na Prospero ay kinain ng sikap sa bahay ng Diyos. Di po nagagalit ang nangangaral sa inyo tulad ni kapatid na Prospero kapag pinagsasabihan kayong umalis na kayo sa paglilingkod sa mga birhen, mga santo at mga santa. Ito po ay talagang utos aral ng mga demonyo. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Ito po ang pag-ibig namin na kami na inibig ng Panginoong Diyos, na ating Panginoong Jesucristo, na ipakilala sa amin, umalis kami diyan sa pagiging Katoliko. Umalis kami sa pagiging
Noong araw iglesia kami ni Manalo. Umalis kami diyan. Hindi ba kayo aalis diyan? Wala pong larawan. Walang bandera. Kahit na anong larawan. Larawan ng nasa langit. Sa lupa. Sa ilalim ng tubig. Larawan ng ibon. Ayan. Nasa mga bandera ninyo. Larawan ng angkor. Sa umagang ito, kinakain kami ng sikap. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ba ninyo, nang makita ng Panginoong Jesus, yung kanyang mga kababayan, yung mga Israelita, na nagkakatipon at nagsisipaghanda sa araw ng Paskwa, malapit na ang araw ng tinapay na walang lebadura. Kamulat-mulat mo, nakita niya. Naroon yung nagpapalit ng salapi, sapagkat pagdating ng Paskwa, merong abulo yan May nag-aabuloy ng salapi. Kailangan yung salapi doon sa Israel. Maraming mga Israelita magmula sa iba't ibang bansa noong araw sa Gresya, sa Roma, nagpuntahan doon. Sa templo ng Jerusalem, yun ang templong itinayo ng Diyos sa pagbibigay ng pagpapaubaya kay David na maipagtayo siya ng bahay, pero naipagpatuloy ni Solomon sapagkat si David, ang kamay niya nalipos ng dugo ng mga kalaban. Kaya sinabi ng Diyos, bagaman ayaw kong ipagtayo mo ako ng bahay sapagkat ang luklukan ko'y langit, ang tuntungan ng paa ko'y lupa, anong bahay ang itatayo mo sa akin? Nakita ko ang iyong sikap. Kinain din ng sikap si David. Sinabi ni David sa kanyang sarili, kung babasahin ninyo sa kronika, sa aklat ng mga hari, ang kasaysayan ni David, Panginoon, binigyan mo ko ng palasyo. Napakayaman ko. Tanyag ako, pero ikaw, wala kang bahay. Yung 2 tapyas na bato, nasa likod. Pabuhat-buhat pa rin. Itatayo ko ang isang bahay para sa iyo. Dalangin ang bahay-sambahan. Ayaw ng Diyos ayaw. Mga kapatid, ibig kong maintindihan ninyo, ang Diyos hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Pero yung pagkakataong yaon, sa ating paksa, 1:2:17, mga kapatid, napag-alaala ng kanyang mga alagad ang nasusulat, na isinulat nga ni Propeta David na hari na siyang nagpanukala na magtayo ng bahay dalanginan, house of prayers sa Diyos. Pagkatapos nga po, dumating ang Kristo, dumating ang Diyos. Bay nakita niya, yung mga kababayan niya, isang tambak yung mga baka, yung mga kambing, yung mga tupa, yung mga kalapate. Alam po ba ninyo kung bakit gayon? Doon bibilin, negosyo, makinig kayo, doon bibilin sa mga kababayan na yon, yung ihahandog nila, yung mga walang bahid, dungis kapintasang mga kalapate, mga kambing, mga tupa, negosyo. Nagalit ang Panginoong Jesucristo. Humanap siya ng magagawa niyang isang panghampas, nakakita ng mga sinulit, ginawang lubid, pinaghahampas ang mga Israelita ng mga kababayan niya. Bakit ginagawa ninyo ang aking bahay na bahay ng mga tulisan? Huwag kayong magagalit. Hindi kami nagagalit sa inyo. Huwag kayong magagalit sa amin. Lahat ng mga katedral ngayon, puro ganyan, mga kapatid at mga magulang. Punta ka sa Quiapo, punta ka sa Baclaran. Mga kapatid, ando lang, may nagbebeto-beto. Madalas meron pa dyan yung mga carousel. Bingo! Ay, di ba ginagawa ninyong bahay ng mga tulisan? Nasusulat ang wika ng Panginoon, ang aking bahay ay bahay dalanginan. Bakit ang lakas ng loob ng Panginoon paghahampasin, hambalusin, baliktarin ang lahat ng mga lamesa ng mga nangungumersyo? Ako at ang Ama ay iisa. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mabuti nga, ganun lang ang ginawa niya. Mabuti, hindi pinaulanan ng naglalagablab na apoy at asupre. Mga kapatid at mga magulang, ginawa niya sa Sodom at Gomorrah. Buti, ganun lang ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ngayon, babalikan natin ang mga huling katanungan.
ayon po sa ating paksa. Eto, ano nga po baga ang pinakabuod? Ano ang sanhi? Niloob ng Panginoong Hesus na pumaroon sa templo ng Jerusalem sa araw at oras na iyon. Siyempre, ang lahat ng bagay ay bunga ng dahilan. Ang dami namang pupuntahan ng Panginoon. Bakit napatsyempo ron? Merong dahilan. Merong dahilan kung bakit tinyempo ng Panginoon na nag-wika nga na nag-aayos na yung kanyang mga kababayang mga Israelita para sa darating na araw ng tinapay na walang lebadura. Paskwa. Kung tawagin nila yan, mga magulang noon. Bago pumaroon sa Jerusalem para sa araw ng Paskwa, ang Panginoong Hesus, ano muna ang kanyang pinuntahan at ano muna ang kanyang ginawa? Kung may mga Biblia kayo sa bahay, buksan ninyo. 2:11 ng San Juan. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda. Bago pumaroon sa Jerusalem ng Hudi at pinagpapalo yung mga negosyante ng templo ng Jerusalem, meron munang unang ginawa at pinuntahan. Saan? Merong kasalan sa tinatawag na dako ng Kana. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea at inihayag ang kanyang kalwalhatian at nagsisampalataya sa kanya ang mga alagad. Ano po ang unang pinuntahan ng Panginoon? Kumbidado ang Panginoong Jesucristo. Kasama ang ilan mga alagad. Kasama ang Birhen Maria. May kasalan sa Kana. Ito ang unang tanda na ginawa ni Jesus. Ano yung tanda na yan? Yung tubig. Nang bulungan siya ni Maria na Birhen. Anak, naubusan ng tubig ang may paboda. Gumawa ka ng alak. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa babae kay Birhen Maria? Babae! Hindi pa dumarating ang oras ko. Si Maria, mga magulang, tinawag lang ng Panginoon, babae! Ang ibig sabihin, bakit mo ako inuutusan? Hindi pa dumarating ang aking oras. Hindi ko pa gustong gumawa. At nalalaman niya yan. Kaya nga nang dumating ang oras, ginawa niya ang unang tanda, ang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan na walang imposible sa Diyos. Tinawag ang mga alila, dali ng mga tubig sa ibabaw ng lamesa at pasimulan painumin ang mga bisita. Yung may paboda unang kumuha. Pagkatapos mga magulang ininom, bakit ngayon lang inilabas ang pinakamasarap na alak? Kaugalian nila, ang pinakamasarap, kumbaga sa atin sa Pilipinas, kung alin yung pinaka-imported mamahalin, inuuna yon. At pagkalasing na, dahil sa masarap na alak, ang isinusunod na yung mga tinatawag na markang demonyo, yung mumurahin na. Bakit inihuli ang pinakamasarap? Yon ang unang-unang tanda ng pagpapakilala na ang Kristo, mga magulang at mga kapatid, ay ang Diyos. At walang imposible sa Kanya. Yung tubig, ginawa niyang alak. Naligtas sa kahihiyan ang may pakasal. Kaya nga ano nangyari? Bakit naparoon ang Panginoon sa templo sa itinatakda na Paskwa ayon sa mga banal na kasulatan? Una, nagpakita muna ng kanyang kapangyarihan sa Kana, gumawa ng alak sa pamamagitan ng tubig. Pagkatapos nito, lumusong siya sa Capernaum. Siya at ang kanyang ina, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga alagad, at sila'y nangatira roon hindi maraming araw. Sa 2:13 ng San Juan, ituloy natin. Malapit na, ayan na, malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Anong kukuhanin natin dito? Ang ikalawa na pagpapakita niya ng tanda na ano? Ang pagpapakilala niya sa mga kababayan niya na siyang ang Panginoon Diyos.
na nagkatawan tao. Kaya, bakit pupunta sa templo ng Jerusalem? Magiging malaking buyukan ng mga tao. Sapagkat naroon ang mga Israelita, yung mga nasa probinsya, yung mga Hudyo, yung mga Israelitang nasa Roma, nasa Gresya, nasa Mesopotamia, at sa iba't ibang dako, magpaparoonan saan sa itinuturing nilang templo sentral, ang dalanginan na bahay ng Diyos sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, merong pilgrimage. Kung paano ang mga Muslim may pilgrimage sa Mecca, ang mga Hudyo naman, doon sa Jerusalem, umiiyak naman saan? Doon sa mga Wailing Wall, sa dami ng digmaan na nagdaan at sa dami ng mga tinatawag na sigwadas ng panahon, gibang-giba na yung bahay, yung materyang ginawa ng kamay ng mga tao na pinanukala ni David, ipinahintulot ng Diyos na itayo sa pamamagitan ni Solomon, pero giniba na yan, giba na! Natitira na lang ilang tabiki na nakatayo sa tagilira, iniiyakan ng mga Hudyo. Tinanin niyo sa mga television, yung Wailing Wall, umiiyak yung mga Hudyo. Hanggang ngayon nakala nila may kapangyarihan yung bato. Sa mga Dwid, merong dahilan. Pagkatapos ng unang tanda na naghahayag ng kanyang kaluwalhatian at maraming sumamba sa kanya na siya nga ang Kristo, siya nga ang iniintay nila na tagapagligtas, na nalalaman ng Panginoong Hesus maraming taong darating. Saan? Sa siyudad ng Jerusalem. Sinabi niya sa mga alagad, paparoon tayo sa Jerusalem. Kasama si Maria. Kaya nung pagkakataong yun, pagpasok niya sa templo ng Jerusalem, nakita niya itong inaasahan niya na mga kababayan niya na sasamba sa bahay-sambahan, ginawang commercial center. Nagalit ang Panginoon. Pinaghahambalo sila. Nasusula. Mga kapatid, ang bahay ko, gagawing bahay-sambahan o bahay-dalanginan. Nakita ng 12 apostol, ito nga ang ating paksa. Naalaala nila ang nakasulat sa aklat ni David, kinain ako ng sikap sa iyong bahay. Yung ginawa ng Panginoon ay pagmamalasakit. Yung ginawa ng Panginoon ay pagsisikap na malinis, maingatan ang kabanalan ng kanyang tahanan. Hindi kamukha ng ginagawa ngayon. Mga magulang ng maraming leader ng mga relihiyon, yung tinatawag na kanilang mga katedral, mga templo, nasa mga magazine, nasa television, ina-advertise nila, pagkatapos senior donation, tumulong kayo, meron pang obispo sa Pilipinas, maawat mahabag kayo sa akin, ang dami kong demanda, milyon-milyon ang utang ko. Mga magulang at mga kapatid, yung iba naman, magpapagawa tayo ng templo, magpapagawa tayo ng bahay sa ganun, sa ganyan. Kaya kami, kapatid na Cirilo, sa buong mundo, marami kaming katedral. Oo, pero ano naman, ang ginagawa ninyo sa mga miyembro, wala nang trabaho, naghahalungkat na ng basurahan Hinihingan pa ninyo na ikapo. Kung walang ibigay na ikapo, hindi papasok sa langit? Sa makatwid. Mga huling katanungan po natin ay ito. Ano po, baga naman, ang ibinabadya sa atin ng Panginoong Jesucristo sa tagpong ito, na naganap sa templo na nasa Jerusalem bago dumating ang araw ng Paskwa ng mga Hudyo, bago ang pagganap ng mga handog na susunugin. Kaya nga may nagbebenta ng mga hayop dito ka na bumili ha, ito malinis ito, ganyan. Maghahandog ka ng pera, ito palitan mo, yung tinatawag na perang Romano, palitan mo, meron tayong pera ng mga Hudyo rito. Kaya may palitan merong money changer. Negosyo talaga Ang una, pagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa kasalan sa Kana. Ano naman ang ibig ituro ng Panginoon? At nagparoon siya, nalalaman niyang magdaratingan ang kanyang mga kababayan sa tinatawag na siyudad ng Jerusalem sa templo ni Solomon. Sagot, ano ang ikalawang tanda na ibig ng Diyos sa kanyang mga anak na ipahayag ayon sa itinuturo ng mga banal na kasulatan? Isayas, ito sasagot sa atin,
1:11, sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ano nga pakinggan natin? Naghahanda araw ng Pasko, isang tambak na mga handog, na mga hayop na ibinebenta, malinis naman. Malinis naman ang kanilang mga kalooban Parang ang ibig sabihin ng mga kababayan nila, kesa naman magdala pa kayo ng baka mula sa Roma, yung mga kapatid nila ron, kesa magdala ka ng mga tupa, ng mga ibon, magmula sa Mesopotamia, sa amin ka na bumili. Mabuti naman ang kanilang ninanasa Convenient. Bakit hindi nga pumayag ang Panginoong Jesus? Bakit hindi pumayag ang Panginoong Jesus? Ano ang itinuturo niya sa pagkakataong yon? Eto nga. 1:11, ulitin natin. Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin, na mga lalaking tupa, mataba na mga hayop na pinataba. Ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng kanilang mga kambing na lalaki. Mga kapatid, nang kayo magsidating na pakita sa harap ko, sino bang humingi nito sa inyong mga kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Napakaganda. Ba'y nakakita ng Panginoong Hesukristo Ba'y isang tambakang hayop sa harap ng bahay? Isang tambakang sa harap ng bahay sambahan? Isang tambakang ang nagbebenta ng mga hayop na malilinis? Ito'y tanong na nagpapaliwanag. Nang kayo pumaroon sa aking bahay, niyapakan ninyo ang aking mga harapan. Mga magulang, sino ba nag-utos sa inyo na magsipagdala kayo ng mga toro, ng mga kambing? Ang wika ng Panginoon, 1:13, huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Bakit na paroon napakaraming mga Israelita, halos lahat ng kanilang kapatiran naroon at ipinaghahanda na ang kumbaga sa mga iglesia ng tao sa Pilipinas? Pasalamat kapatid na Cirilo, pasalamat, Mayo 1, Mayo 22, Disyembre 31 yung ikapumo kapatid na Cirilo, yung abuloy mo sa kaarawan ng obispo Ayan, ganyan Ganyan ang ginawa ng mga Israelita. Nangyayari ngayon sa mga iglesia daw ng kung ano-anong iglesyang mga Kristiyano daw. Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan yung handog, yung abuloy. Sino ba nagutos sa inyo niyan? Ito'y tanong na nagpapaliwanag ang wika ng Panginoon, Huwag na kayong magsipagdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyang, karumal-dumal sa akin, ang bagong buwan, ayan, anibersaryo, at ang Sabat, ayan, araw ng Sabat, ang tawag ng kapulungan. Hindi na ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Sipin mo yun, yung araw ng tinapay na walang lebadura, hindi na ako makapagtitiis. Ayoko na yan, pati yung mga handog na niyang bulong baka, yung sinulog na, ayoko na, sawan-sawa na. Bakit? 1:14, ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan, ang inyong mga takdang kapistahan, kabagabagan sa akin, ako'y patana sa pagdadala ng mga yaan, mga magulang at mga kapatid. Ito ang ikalawang tanda. Ipinakikilala ng Panginoong Hesukristo, wala na yung paghahandog ng mga hayop. Wala na yan. Alam ba ninyo kung sino nang gumagawa sa huling araw na ito? Marami pong gumagawa pa niyan hanggang ngayon. Merong kambing, may baka, pati pusa, mga magulang, at may mga bata na nawawala, inihahandog daw. Satanism. Iglesia na ni Satanas yan. Noong araw pa, ipinatigil na ng Diyos sa bansa ng Israel. Ayaw na niya. Isipin mo kung ngayon susundin pa natin yan. Halimbawa, rin sa maliit na templong ito, maghahandog ako ng kambing, dugo ng kambing, ng baka na walang kapintasan, baka bumaho tayo sa bahay-sambahang ito. Wala na po yan. Mga kapatid, bakit? Ito, ang sagot. Ang pagpapatigil ng mga material na mga handog na yan, ibig ko malaman ninyo, kahit ng salapi, mga kapatid, sa Mateo 10:8,
kabilin-bilinan niya sa 12 alagad ng maturuan niya sa pangangaral ng Ebanghelyo, magsihayo na kayo, ipangaral ninyo ang aking Ebanghelyo, tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad, libre! Mga kapatid at mga magulang, at nang dumating nga ang lalaking si Apostol Pablo, mga kapatid, maraming gustong tumulong. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya libre, pero hindi bawal kung gusto mong umabuloy. Walang ikapo, walang toka. Libre! Sa Kastila, gratis, libre! Yan lagi namin sinasabi sa inyo. Kung gusto niyong tumulong, kamukha ni kapatid na Concepcion Tinedero, talagang nasa kaluluwa at puso ni kapatid na Concepcion, kapatid na Cirilo, o itong aking konting ambag, pambili man lang ng selyo, pambili man lang ng envelope, pambili man lang ng tinta, para makarating sa ibang mga kapatiran na walang computer ang CD-ROM. Kaya kami, nagpapadala kami ng mga CD-ROM na sermon, libre! Nagbibigay kami ng himnaryo, libre! Lahat ng gusto niyo, ibibigay namin, libre! Kapag may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. Wala kayong maririnig sa amin. Padala kayo dito, padala kayo dyan, mga magulang. Yung iba, yung mga protestante, Mastercard na hinihingi. Yung Mastercard mo, ibibigay mo sa kanila yung numero. Tuwing araw ng, halimbawa, pagsamba, linggo, automatic babawasan ka. Nako, magunus dili kayo. Mga kapatid, sobra na salapian yan. Sa mga tuwid, kung ito ang ikalawang dahilan, kung ito ang ikalawa na takda ng tanda na ayaw na niya nitong mga literal na mga abuluyan at ng mga paghahandog ng mga hayop, ano baga naman ang inaasahan ng Panginoong Hesukristo na gagawin natin sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa Kanya? Huling talata. Mga kapatid at mga magulang, unang Samuel 15:22. At sinabi ni Propeta Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkakatuwa sa mga handog na susunugin sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Ito'y tanong na merong paliwanag. Nagtataglay kaya ang Panginoon? Ano ang wika ni Samuel? Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakila, superlative, na pagkatuwa sa mga handog na susunugin? Ito'y tanong na nagpapaliwanag Kung nanamnamin ninyo, naliligayahan ba? Natutuwa ba ang Diyos sa mga hayop na inihandog na susunugin? Hindi. Wala. Wala yan. Bakit? Ano ang literal na iniintay na ng Diyos na kapalit sa mga handog na susunugin? Na itong ginagawa natin ngayon sa huling araw. Eto, naririto, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pakikinig kaysa tama ng mga tupang lalaki. Hindi na maliligayahan. Hindi na tatanggapin ng Diyos ang mga hayop na sinusunog ninyo. Maging ang mga taba ng mga tupang mga lalaki. Hindi na siya magagalak sa inyo. Alin ang tatanggapin? Ang pakikinig at ang pagsunod. Ito ang lubos na nakakalugod sa Diyos. Kaya nga tayo merong pag-aaral. Kaya nga nagpapadala kami ng CD-ROM libre. Kaya nga merong mga aralin tayo sa Facebook, sa YouTube, sa iba't ibang kaparaanan. Pinadadala namin sa inyo. Bakit? Sa pamamagitan ng pakikinig, dumarating ang pananampalataya. Romanos 10:17. At ang pakikinggan ang mga salita nino ng ating Panginoon Diyos. Na sino? Ang Panginoong Hesukristo. Yeah? Napakaganda po. Yan po ang dahilan. Ang pagsunod sa Ebanghelyo, pakikinig sa Ebanghelyo ng Panginoon na pinakikinggan ninyo, ito nga po lamang ang makapagliligtas sa atin. Ang wika,
ng lalaking si Pablo, lagi kong binabasa, basahin ninyo unang Korinto 15:1 hanggang 2, ipinaaalaala namin sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y lagi naming ipinangangaral, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na ipinangaral namin sa inyo, maliban na kung nakikinig kayo't sumasampalataya ng walang kabuluhan. Kaya dito sa Iglesia ng Diyos, mga kaibigan namin, ang magliligtas sa inyo, kayo rin. Kayo ang bida, hindi kami. Hindi kaming inyong mga alipin na kamukha ni kapatid na Prospero at kapatid na Cirilo, hindi kami magliligtas. Tagapagdala lang kami sa mga pintuan ninyo ng mga aral na ito. Makikinig lang kayo. At wala kayong katatakutang sino man tao. Bahala kayo sa buhay niyo. Gusto mong makarating sa langit? Huwag kang liliko ng landas. Yung mga napakinggan mo, yun ang susundin mo. Huwag kang susunod kanina mga obispong tao, kanina mga iglesia, huwag kang magpapaloko. Tandaan mo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito lang ang binayaran ng dugo. Sa bundok ng Kalbaryo, hindi yung mga, kung ano-ano, mga iglesia ng tao na yan, kwartahan niya, salapian niya. At ibig ko, bago po tapusin ang pagsambang ito, ibig ko, maunawaan nating lahat, hanggang ngayon, kinakain ng sakit ang Panginoon alang-alang sa ating mga kaluluwa. Up to this present latter times, the seal of the Lord is working for the salvation of all of us in the Church of God in Christ Jesus. Totoo ba yan? Buksan natin. Makinig kayong mabuti, ha? Mateo 15:24. Dadapot siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupa na nangaliligaw sa bahay ni Israel. Pagmula doon sa Jerusalem ng Judea, nang sabihin nito, hanggang ngayon, tumatagos ito sa atin. Hindi ako naparito. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi ako nagkatawang tao para sa lahat ng tao. Naparito ako para hanapin ko, iligtas ko, alin? Ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Sino ba? Sa huling araw na ito, ang bahay ni Israel o ni Abraham. Iglesia ng Diyos kay Kristo hanggang ngayon kinakain ng sakit ng pagmamalasakit. Kanino? Sa ating mga kaluluwa. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan, kapatid na Junior? Paano pinatutunayan hanggang ngayon? Ipinagmamalasakit tayo ng ating Panginoon. Tunay ba? Huling talata, Mateo 28:20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Putol muna. Ito ang pagkakataong papanik na sa langit ang Panginoon. Talagang kinakain ng sakit papanik na sa langit Pinag-utusan pa yung mga alagad. Ano ang iniutos? Ang wika ng Panginoon. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mayo kayo, ipangaral ninyo, hanapin niyo ang nawawalang tupa sa aking bahay. Mga magulang at mga kapatid, ipag-utos ninyong sundin ang lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. At naririto, tanda, ito'y tanda. Naririto, ako'y sumasa inyong palagi hanggang 2013 lang ba? Hindi. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa loob ng iglesia, Panginoong Jesucristo ang nagsasalita sa atin, hindi si Prospero, hindi si Cirilo. Bakit? Siya ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Napakaganda. Kaya nga ang wika ng Panginoon 16:33, ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, patunay na pagmamalasakit, upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Hanggang sa huling araw na ito, napakaraming demonyo. Wika nga, mga ngaral ng kadiliman, marami kayong mararanasan, marami kayong magiging karanasan sa mga kapighatian sa buhay, malalakas na ulan, mga undoy, mga delubyo, kung ano-ano. Lakasan ninyo ang inyong loob. Bakit? Ipinagmamalasakit ko kayo, dadaigin ko ang sanglibutan para magkaroon tayo ng kaligtasan.
Ito po ang itinuro sa atin ng Panginoon. Sampalatayanan natin siya ang umuugit sa atin. Mga magulang at mga kapatid, tapos na yung mga ikapu na yan. Tapos na yung mga Sabado na yan. Lahat ng araw banal. Tapos na yung mga ubi-ubis pong tao. Iisa ang nagmamalasakit sa atin, ang tunay na pasto. Ang tunay na obispo ng ating mga kaluluwa, kinakain ng sakit para iligtas tayo. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos na isang maiklit may espiritong awitin, mangunguna sa panalangin na may pagpapasalamat si kapatid na Rosita. Tatayo tayo. 101, unang estrofa at koro po lamang. Tatayo tayo mga kapatid. Naghahandog na abuloy si BJ. Malawak na dawag na ating kabuhayan, awang lungkot dusa kabagabagan, ang tuwid ay kabuko sa ating kalagayan. Si Jesus ngayon ang ating kanlungan. Lapit siya sa tawag na mairog. Si Jesus ang timbulan, nasa kanya'y susunod. Ay, pakinggan mo, nasa puso'y pumasok, upang maging ang lahat niyang lubos. Panginoon po naming Diyos, Panginoon naming Diyos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Panginoon, sa iyo pong banal na paanan, sa iyo pong banal na harapan, sama-sama po namin muling iniluluhod ang aming mga tuhod. Dala palibhasa, Panginoon, ang aming pananampalataya na ikaw po, Panginoon, ang nagkaloob nito sa bawat isa sa amin. Amen. Muli mo po kami amang dinala sa bahay-sambahang ito sa loob ng 1 linggo, Ama. Talos mo po ang nasa ng iyong mga lingkod, na kami, Ama, ay makapagpaabot ng aming pong lubos-lubos tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa lahat nga po ng iyong pagpapala, pamamatnubay, na aming tinanggap, Ama naming Diyos. Talos mo, Ama, wala kaming sukat na maigaganti, maisusukli. Sa lahat nga po ng iyong mga kabutihan sa bawat isa sa amin. Kundi, Ama, ang makita mo po kami, Panginoon, na nagpapaabot ng aming mga tinig. Inawitan ka po namin, Panginoon, dala ng aming pananampalataya sa awiting yun, Ama, na ikaw po ay aming nasasamba, napapapurihan ang iyong pong banal at malinis mo pong pangalan. Amen. Sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, muli mo po amang inasika ng bawat isa sa amin ng iyong mga aral, Siya nga po. ng iyong mga kautusan. Tulad po, Panginoon, na inihayag ng iyong mga lingkod. Tunay po, Panginoon, maraming mga nilalang mo, Ama, ang nakakalimot sa tamang pamamaraan ng paglilingkod. Ama naming Diyos, buksan mo po ang puso't kaisipan ng marami mo pong nilalang. Amen. Gayong paman, Ama naming Diyos, lalong pong pagtibayin sa bawat isa sa amin ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa iyong mga lingkod. Ama naming Diyos, talos namin, Ama, na ang mga aral mo pong ito ang nagsisilbing gabay sa aming mga buhay. Amen. Nagpapalakas ng aming pagkakilala at pananampalataya na ikaw nga po, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na buhay magpakailanman, Amen. na dapat po naming paglingkuran habang kami, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng kalakasan. Amen. Panginoon po naming Diyos, ipaabot mo po ang iyong mga aral sa bawat dako, sa bawat tahanan ng iyong mga lingkod.
Itulot mo po, Panginoon, na ito po'y lubos nila amang mapanampalatayanan. Makasama namin sila, Panginoon, hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Talos namin, Ama naming Diyos, na sa mga huling araw na ito'y naririto pa rin po, Panginoon, ang maraming kaligaligan na dumarating sa buong kalupaan. Ito po, Panginoon, ay aming nadarama na ito na po ba ang nalalapit mo ng mga araw na iyo pong ipinahahayag sa bawat isa sa amin. Dala po ba ito, Panginoon, ng marami mong nilalang na nakakalimot sa tamang pamamaraan ng paglilingkod? Tunay po, Panginoon, na kapag dumarating ang kapistahan ng bayan, marami pong mga santong kahoy ang kanilang iwinawas-iwas. Imbes na ikaw po, Panginoon, ang kanilang tawagan sa araw-araw ng kanilang mga buhay, ikaw po ang Panginoon ang dapat nilang maalaala, lalo na nga po, Panginoon, sa huling araw na ito, na dumarating ang maraming kapanganiban, mga mapanirang kalikasan, na nagpapahirap sa buong sambahayan, halos po, Panginoon, sa buong sanlibutan. Panginoon po namin, Diyos, kami pong iyong mga lingkod ay lubos-lubos na nagpapasalamat. Bagamat dumarating ang mga ganitong mga kaligaligan sa bawat dako ng aming mga kinaroroonan, talos namin, Ama naming Diyos, hindi mo po kami, Ama, pababayaan. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa mga lingkod mong kinakasangkapan mo sa mga araw na tulad na ganitong nagpapahayag ng iyong katotohanan. Ama naming Diyos, talos mo po ang kanilang mga kalagayan. Talos mo po, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay meron ng mga katandaan sa buhay. Ama naming Diyos, amot dalangin namin, Ama, huwag mo po sila, Amang, pababayaan. Pagkalooban mo pa po sana sila, Ama, ng marami pang mga araw, kalakasan o haba ng kanilang buhay na maipaglilingkod sa iyong banal na iglesia. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa pong mga labing pumuri lumulhati sa iyo pong banal na pangalan. Marami pa pong mga kaluluwa, Panginoon, ang makasama namin hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, aming sinasampalatayanan na ang iyo pong mapagpalang kamay ay tagos-tagusan sa bawat dako kung saan naroroon ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ang lahat ng aming mga kapatiran at mga kaibigan. Ang iyo pong mapagpalang kamayan lagi namin kaalakbay sa araw-araw ng aming mga buhay. Ang iyo pong makapangyarihang paningin ang nagsisilbing tanglaw, Panginoon, at kaliwanagan sa bawat isa sa amin. Amen. Lalo't higit, Ama, sa pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa iyong mga lingkod. Amen. Ama naming Diyos, talos mo, Ama, ang lahat sa aming mga buhay. Nalalaman mo po, Panginoon, na ang iyong mga lingkod ay may kanya-kanya rin pong mga suliranin at pangangailangan. Gayong paman, Ama, nalalaman po namin na kapag kami, Ama, ay daraing, kami, Ama, hindi mo po, Ama, pababayaan. Diringgin mo po, Ama, ang aming mga samot dalangin, lalo na nga po, Ama, sa aming mga mahal sa buhay na ang iba po, Panginoon, ay nagtataglay ng mga karamdaman. Ama naming Diyos, patnubayan mo po sila, Ama, pagkalooban mo pa po ng kagalingan, ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan. Makakasama po namin sila, Panginoon, habang kami pinagkakalooban mo ng buhay at ng kalakasan, sila man po, Panginoon, ay magkaroon ng katotohanan, ikaw nga po ang Diyos na aming tinatawagan. Amen. Panginoon po naming Diyos, gayon din po naman, Ama, huwag mo pong pababayaan ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na may mga kabataan. Panginoon, ikaw po ang manguna sa kanilang mga paglakad sa gitna ng sanlibutan itong nababalot ng maraming mga kaligaligan.
maraming tugsong nasa mga kapaligiran. Ama naming Diyos, pagkalooban mo po sila, Ama, ng kaliwanagan. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ang tamang pamamaraan ng paglakad sa buhay. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, kaming lahat ay maging karapat dapat sa pangalang ikinapit mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, muli kaming magkakahiwa-hiwalay na mga magkakapatid. Sa amot dalangin namin, Ama, muli mo po sana kaming gabayan sa mga araw pang aming ilalakad kung iyo pong loloobin. Amen. Nang sa gayon, Ama, sa muli naming pagkakatipon, sa muli namin amang magpapaabot ng aming mga pagpapasalamat, makita mo po kaming may isang tinig, may kasiglahan, sa ibang banal na harapan. Maging karapat dapat kami, Panginoon, sa mga araw pandarating sa aming mga buhay, makapagsimpang po kami, Panginoon, ng mga gawang kabanalan. Panginoon po naming Diyos ang lahat po ng ito. Sampu nang hindi na po nasambitla ng iyong lingkod. Magalang ko pong isinasamo, idinadalangin, lalo tigit, Panginoon, ang mga panalangin, ang mga kahilingan ng bawat isa sa amin ay iyo pong loloobin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Talos mo, Ama, na wala po kaming ibang sinasampalatayanan kundi ikaw po lamang, Ama naming Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagbigay buhay at lakas sa panangagawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo. Buhay ang lakas, dalangin namin sana'y maging dapat. Tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito'y nanikluhod kami sa ipong harapan Siya nga po. at kami po'y nakinig mo po mga ginito ang mga aral. Amen. Kaya po, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito. Ganyan po, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po, Panginoon, sa ipong harapan ang maumuting sa malaping amin na pagkiyanan. Ito po naway magamit po ng ipong kapangasawaan at ganyan po, Panginoon, lalo-lalo ng mga tao na nangailangan. At higit po, Panginoon, sana po ang mga salapit na maging kasangkapan sa pagkasipa po niyang ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin lang po sa Panginoon sa inyo, Ama, na sana huwag na huwag na kami pagsasawaan at sa mga susunod ay mabuhay, muli po kami makita naglilingkod pa po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin rin pong sinasama, Panginoon, sa iyo, ang mga lalaking talagoy po, Panginoon, sa aming harapan upang maghatid ng ipong mga banal na maaral. Nawa, Panginoon, bibigyan po sila, Panginoon, ng mga katalinuhan at mumula pa po sa ipong malalaki taas. Amen. Panginoon po namin Diyos, muli, Panginoon, sa umaga ito magkaiwalay kami mga magkapatid. Iba po, Panginoon, sa amin tutungo sa kakalikan ng mga tahanan, iba itutungo sa kakalikan ng paghahanap buhayan. Loobin niyo po, Panginoon, marating namin ang aming mga patunguhan, ligtas lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin Diyos, marami kaming mga kahilingan naman, dadapot kami maasa na ito idadadag niyo po sa amin, kaya po natin mga bagay, maghanap po namin hinihiling sa dakilang pangalan ng Diyos, ang dakilang tagapagligtas. Amen. Amen.
ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Sa gagawin nating paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa patuloy na paggaling at paglakas ng katawan, ang ating minamahal na si kapatid na Gloria Lucerna, Aurora Domingo, at Augie Gonzales, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ay Jesus na hawak sa ating kahinaan, si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala na ang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Sus tunay na tunay, ako'y hawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, ihiwalay ang kamay ni Jesus aalala.